So yan po yung ating change para po mag-change ng mode itong ating lead frame, tsaka yung ating pin slot ay mag-off. Okay, so mga ka-IT, welcome dito sa ating panibagong video. So kung pansin nyo, meron tayo ditong OPI 03. Ito po. Okay, so meron kasing nagtanong sa atin, no, kung bakit daw hindi namamatay yung lead frame, no, at saka yung point slot. Yan, so gamit daw yung Pisofy na software dito sa ating OPI 03. So yung tanong sa atin, bakit ganon, hindi gumagana? Kasi pag sa OPI daw ay automatic nag-off naman siya. So meron daw bang pagkakaiba sa pin settings dito sa mga pin outs natin sa compare doon sa OPI 1, no? So wala namang pinagkaiba mga ka-IT dito sa mga pins natin, no, connections natin. So kung pansin nyo, ganun pa rin. So ito pa rin yung 1, yung 3 natin, yun pa rin yung ating coin pin. Relay pin natin, ito pa rin yung ating pin 5. Tapos yung ating pin 4 tsaka pin 6, yun pa rin yung ating 5 volts tsaka yung ating ground. Okay, so ito yung 2, 4 and 6. And so same pa rin sa ating OPI. Pero ang tanong daw, bakit daw hindi nag-off yung ating coin slot tsaka yung ating lead frame, no? Nangyayari dito sa lead frame ay nananatili lang siya nagiging blinking mode. Tapos itong ating coin slot ay hindi talaga nag-off, no? Na gamit itong ating UCB Mini from Fusion Lab, of course. Kasi naka-power cut naman ito, pero bakit hindi nag-off yung coin slot tsaka hindi nag-change yung mode ng ating lead frame. So yan ang ating gagawin, no? Meron tayo dyang i-adjust sa portal natin. Okay, so i-on ko lang muna to yung ating yung ating build dito na OPI 03. Okay, so meron po itong power delay ng ating UCB. Ayun, so nag-on na siya. So kung pansin nyo, yung ating OPI 03 naka-steady red, and then yun, blinking green na siya. So ibig sabihin, pag ganyan ay working po, no? Tapos yung ating LAN port, blinking na rin. Okay, so yung tanong, paano natin daw malalaman na gumagana na yung firmware? Kasi nga hindi ito nag-change ng mode. Tapos hindi ito namatay kasi nga naka-power cut ito. So pag sa OPI 1 kasi, pag loaded na fully yung system, so mag-change ito ng running mode. Tapos yung coin slot natin ay mag-off siya. Pero dito daw sa OPI 03 ay hindi siya nag-change yung lead frame, saka hindi nag-off. So gumagana nga ba talaga yung firmware na Pisofy dito sa OPI 03? So gumagana yung mga ka-IT. Ngayon nga lang, hindi natin alam kung loaded na yung firmware. Kumbaga booted na actually, properly booted na, kasi nga hindi siya nag-change, hindi nag-off yung ating pin slot. Kasi pag sa OPI ay automatic na. Okay, so ang gagawin natin dyan para malaman natin, so itong ating build, no, itong ating firmware na ginamit ay naka VLAN lang ito, no? So wala tayo ditong 5v5 o any VLAN device. So dito muna tayo ko-connect sa kanyang built-in Wi-Fi, okay, or main AP, I mean. Alright, so ang gawin natin dito sa ating isang cellphone, lagyan din dito sa gilid. So buksan natin yung ating Wi-Fi settings. Open natin. And then dito dapat mayroon tayo makikita dito na SSID na Pisofy OPI Z3. So ito po yon, yung kanyang built-in na Wi-Fi. Okay, so dyan po tayo connect. At pag lumabas na yan, ibig sabihin booted na properly yung ating system, no? So try natin ditong kumonek. Ayun. So saglit lang mga ka-IT, oh. Nag-pull up agad ang ating portal. Wow, ayos ah. So ang gagawin natin dito ay susubukan natin mag-insert coin, no? Kung ano bang mangyayari. Ayan, so itong yung slot para makita natin. So insert coin tayo dito. Okay, so sa OPI 1, pa nag-insert coin tayo, tsaka lang siya mag-change ng mode into blinking, no? Tsaka mag-on yung ating coin slot. Pero dito ay same pa rin yung nangyayari. Okay, so try natin mga ka-IT. Hulog tayo ng piso.
Op. Ayan. So meron ng piso, dagdagan natin ng 5 piso natin. Okay, so meron tayong 6. Go online tayo dyan. So kung pansin nyo, nag-go online na tayo pero hindi pa rin nag-change ng mode yung ating lead frame. Saka yung ating coin slot ay naka-on pa rin. Right, so connected na tayo. Pisofy OPI Z3. Try natin kung meron tayong internet. Ayun, oh. So try mo natin mag-browse kay paring Google. Ayan, so meron tayong internet mga ka-IT. Okay, so ang gagawin natin dyan para ma-change itong mode ng ating lead frame saka mag-off itong ating coin slot. So meron po tayong i-change na settings, pin configuration, no, dito sa ating portal. So login lang tayo. So /admin pa rin as usual, 10.0.0.1/admin. So login tayo, administrator yung default, and then admin 1 2 3 4 5. Sign in. So once na naka-sign in na tayo, click natin itong menu, itong tatlong horizontal lines na yan, click natin yan. And then scroll down tayo sa baba, hanapin natin yung settings. Ito po siya. Click natin yung settings, and then hanapin natin dyan yung pin configuration. Okay, click natin yan. Okay, so ito yung ating mga GPIO pins, no? Ito siya, skillet. So dito, hanapin natin yung coin slot enable. Okay, so ito siya. Kung anong number siya dito, number 4. So ang gagawin natin, i-edit natin yan. Papalitan natin siya para mag-change ng mode itong ating lead frame saka mag-off itong ating coin slot. So i-click natin yung mga ka-IT, coin slot enable, click natin yung edit. And then i-change natin siya dito, no, yung pin configuration, i-change natin yan into number 3. Ito po. Select natin yan. And then i-save natin. And then okay. Okay. So after that, click natin itong save or ang check. Yun, so sabi dito, i-confirm natin. So, are you sure? And be careful, your clients might be inserting coin at this moment. So, okay pa natin yan. Ayun, so kung pansin nyo mga ka-IT, nag-change na yung mode ng ating lead frame. And then yung ating coin slot ay nag-off na. Aha. So, effective. Okay, so yan po yung tanong sa atin, kung bakit hindi daw siya nag-change ng mode yung lead frame saka yung ating pin slot. So ganun lang kasimple mga ka-IT, ganun lang kadali. So dito lang yan sa GPIO pin sa ating portal. So kung pansin nyo, yan, normal na. So ang gagawin natin mga ka-IT ay susubukan na natin, no, na mag-insert coin dito kung mag-change ba yung mode ng ating lead frame saka mag-on na ba yung ating coin slot. Okay, so balik na ako sa ating portal, insert coin. Okay, so try natin mag-insert coin ulit. Observe natin yung ating lead frame saka yung ating coin slot. Okay, so insert coin tayo. Ayun. So nag-blinking mode yung ating lead frame and then nag-on na yung ating coin slot. Okay, so hulog tayo. 5. Ayun, so mayroong credit. Okay, so go online tayo ulit. Ayun, so nag-redirect siya sa website ng Pisofy. So meron na tayong internet dito sa ating build. So hanggang dito ng mga ka-IT yung ating video. Sa mga nagtatanong po sa atin, so sundan nyo lang po yung ating ginawa, no, sa ating video. So shoutout pala sa lahat na nagpapa-shoutout sa atin. So hindi natin may isa-isa kasi medyo marami yung nagpapa-shoutout. So shoutout sa lahat na nagpapa-shoutout dyan. And of course, sa mga nais pala umorder sa atin ng Piso Wi-Fi ay available po sa atin, no? Pwede kayo mag-PM sa ating FB page, ka-IT Piso Wi-Fi. And of course, para sa may mga karagdagang katanungan, paki-comment na dito sa ating video. At huwag niyo kalimutang mag-like and mag-subscribe na rin dito sa ating channel. Thank you!